Alright, so dear master teachers, kung mapansin po ninyo medyo madami-dami po ito. Madami talagang video kasi hindi po kakayanin na sa isang 5-minute video may pakita lahat ng MOVs. So kulang na kulang. So pinaghiwa-hiwalay po natin and then maging patient na lang po sa panonood. So for now, ipapakita naman natin, andito na tayo sa objective number 9. So sa objective number 9, gaya na nasabi ko na nga po, sa bagong guidelines ngayon, hindi na kailangan ng mga portfolio, cover page lang, and then kung ano yung objective na hindi, pwede na po. Pwede na itong ipakita sa ating mga principal. So, sa objective number 9, ilan lang yung hingin na MOV? Isa lang. But then tayo dito, naglagay tayo ng at least 2 or 3. Kasama kasi yung proof of attendance. So, sa objective number 9, evaluated with colleagues teaching strategies that are responsive to the special education needs of learners in difficult circumstances including geographic isolation, chronic illness, etc. So, ano yung ginawa natin as master teachers? So, ito yung minutes natin. So, here, yung nakikita nyo po dyan yung red na font. Palakihin natin so makita ninyo. So, yung agenda kasi, yan, nakikita dyan. Ano ba yung nangyari? So, here is the minutes addressing the given objective. So, anong ginawa ko dyan? So, yan po siya. Pakibasa na lang. Or, kung gusto nyo po, i-pause po ninyo kasi medyo marami-rami siya. Baka matagalan po kayo. So, balikan na lang. Screenshot. Pwedeng i-screenshot. So, yan, prepared by. Another MOV is the performance monitoring and coaching form. So, here, ang critical incidents natin is yung may mga students na may mga problems or minor issues sa mga displacement or relocation. Then, ano ba yung ginawa natin? Kasi hindi ibig sabihin na hindi pumapasok. Dapat, hindi pumapasok, for example, though, gagawa tayo ng action. One is home visitation or strengthening their engagement practices or for example naman bumalik na sila but then nagbago yung kanilang involvement sa teaching. Ano gagawin natin? So we have to provide support. So kung may mga mentees tayo na ganyan medyo nahihirapan, as master teachers we have to mentor them. So yan po siya. Annotation. So, ayan, nakalagay naman natin dyan. Just pause and screenshot. So, ano ba yung mga strategies na ginawa ninyo? So, yan. So, one-on-one discussion, home visitation, and then talking with the parents. So, those are some of the things that we pwede nating i-share or ibigay. Ito, nabanggit rin dito. Pwede rin na modular learning kung hindi pumapasok or online learning. So, it depends. So, dito, yan po yung ginawa namin. So, yan. So, dito kasi, ito sa faculty meeting to kasi dito po na-share natin yung mga pwedeng gawin. Kasi possible kasi sometimes nahihirapan na yung bata, but as teachers we should make several attempts to address this kind of situations. So yan po. So once na meron kayo yan, nakapatunayan that you evaluated with your colleagues about different teaching strategies. Okay, that's it po yung para sa objective ng